Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati. Tagapagligtas namin, tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa pasimula ng kalendaryo ng ating simbahan, tinatanaw na natin ang muling pagbabalik ni Jesus sa huling araw, sapagkat ito naman talaga ang tunay na dahilan kung bakit tayo palaging nagtitipon upang salubungin ng Panginoon ng buong pananabik sa kanyang muling pagdating. Ihanda natin ang ating kalooban, pagsisihan ng mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan kami magkapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinababatid ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta Jeremias na dumarating na ang kaligtasan ng kanyang bayan sa pamamagitan ng pagdating ng isang matuwid na sugo niya sang-ayon sa kanyang pangako. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem, at sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Ulitin po nating lahat. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siya nang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan ni San Pablo ang mga taga-Tesalonika na pagbutihin ang pamumuhay ayon sa natutunan sa kanila. Taglay ang panalangin pag-alabi ng Panginoon ang kanilang pag-ibig sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at paglalabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo ay mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama, hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, nagbigay ng mga palatandaan si Jesus upang malaman kung kailan ang pagdating ng anak ng tao. Ngunit ito ay hindi dapat ikatakot bagkus ay kagalak, dahil hudyat ito ng nalalapit na kaligtasan. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsisimula ng mangyari ang lahat ng bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas, upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paumanhin po sa aking pagkahuli. Classic man po ang dahilan, pero totoong-totoo ngayon yan. Traffic kasi. Sino po dito ang nagbiyahe kagabi sa EDSA at sa NLEX? Taas ang kamay. Commute, drive, whatever. O nakita ninyo sa TV kung gaano ang sitwasyon ng kalsada kagabi. Sabi nila, yun daw ang dahilan ay weekend, payday traffic. Sweldo na weekend pa, kaya nagka-traffic na. At mga kapatid, alam ninyo, iba-iba ang attitude ng tao kapag pagka na-stuck sa traffic. Makita mo yung mga ibang pip, pip, pip. Kahit wala namang magagawa yung busina niya para lumuwag ang daan, bubusina ng bubusina. Yung iba naman, sa sobrang inip, lahat ng pwedeng chismis sa cellphone, nabasa na niya, narinig na niya, napanood na niya, at higit sa lahat, nakisahog na siya sa social media. Merong iba, tutulugan na lang yan. Sino dito ang team tulog sa traffic? Taas ang kamay. Yan, pare-pareho tayo. Ingat lang po, makamanakawang kayo, ha? At yung iba, naglilibang, nanonood ng film, at kung ano-ano pa. Madami tayong attitude towards that. Pero minsan napapahiya din ako sa iba na nakikita ko na kapag naghihintay sila ng matagal sa traffic o kahit nakapila sila, ano ang ginagawa nila? Nagdadasal. Ng rosary o nag-download kasi sila ng Hallow app, kaya sa app sila nagdadasal.
Yung iba, yung mga kasama ko dati sa jeep, nung wala pang cellphone, nag-uusap-usap kahit hindi magkakakilala. Sino yung umabot dito doon sa time na wala pang cellphone, kaya kapag traffic, kinakausap mo, maging yung taong hindi mo kilala sa jeep, taas ang kamay na naka-experience nun. Oy, ayaw umamin. Oo, inabutan ko yon. Wala pa kasing cellphone, kaya hindi pa kanya-kanya ang buhay nun. Pag naiinip ka sa traffic, kausapin mo kahit hindi mo kilala. Therefore, nagkakaroon ng building ng community kahit sa loob ng jeep. Ang hindi mo lang alam na awkward moment doon, pag bababa ka na, hindi mo alam kung magpapaalam ka ba sa kanilang lahat kasi nagkakilala na kayo, nagkakwentuhan na kayo doon sa loob ng jeep. What is my point? My dear brothers and sisters, Advent season is a season of waiting. Sabihin nyo nga, paghihintay. And definitely, we are waiting for a certain thing to come. And that is Jesus coming on the last day, or Jesus coming at the end of our lives. And of course, we are most excited about the coming of Jesus on Christmas Day that we remember every December 25. Pero itong first 2 Sunday of Lent or Advent ay patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon sa huling araw. At sinasabi sa atin ng mga pagbasa natin ngayon, tiyak na mangyayari ang araw ng pagliligtas. Hindi lang naman, yung wakas, it is not only a day of destruction, it is a day of salvation. Palagi ko sinasabi, kapag ka gusto mo ng bagong bahay, kinakailangang sirain partially or totally yung dating bahay. Pero sabi ng mga kilala kong engineer at architect, mas nire-recommend nila na sirain na lang lahat at saka magtayo ng bago. Kasi mas mahirap daw yung pananatilihin mo yung luma, marami ka pang i-reinforce bago mo itayo yung bago. At ganun din ang mangyayari sa mundo. Kung gusto nating maranasan ang bagong daigdig kung saan wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng pagdurusa, wala ng kasalanan, wala ng kawalang katarungan, wala ng pag-aaway-away, wala ng sakit ng ulo, kung gusto nating maranasan yon, kinakailangan munang mawala ang mundong kinabibilangan natin ngayon. Matatapos muna ang lahat bago dumating ang Panginoon upang iligtas tayo. Pero hindi natin yun hihintayin nang nakatungangalan tayo. Yung iba sa sobrang paghihintay, nalilibang na lang, hindi nila alam, lumalampas na pala sila o hindi sila nakakarating sa paroroonan nila. Yan ang problema ngayon ng mga mahilig mag-cellphone kapag nagbabiyahe. Sa sobrang inip, cellphone ng cellphone, hindi mo napalayan, lampas ka na pala sa destinasyon mo. At ganun din ang nangyayari sa buhay ng tao. Kapag masyado tayong nalilibang, maaaring hindi na tayo makarating sa dapat nating puntahan. At ano ba ang dapat puntahan nating lahat? Ang buhay na walang hanggan. Sino ang dapat patunguhan nating lahat? Si Jesus. Kaya ang punto, kapag tayo'y naghihintay, hindi lang tayo dapat naglilibang. Dapat tayo ay naghahanda. And how do we prepare ourselves? Our readings today suggest to us that we should prepare by praying and by doing good works. Kaya ano yung una? We should have the attitude of patience. Sabihin nyo nga, patience. Yung mga bata po ngayon, kailangan natin sila palaging i-remind ng ganyan. Tanong nyo sa akin, bakit? Nasanay silang mabilis ang lahat. Kung gusto ninyong toyoin ang bata, tanong nyo sa akin, paano? Pabagalin yung internet. Ay, hindi lang pala bata ang tinotoyo sa mabagal na internet. Pati na nga, may edad na. Because we are not patient anymore. Gusto natin lahat ng bagay mabilis. Ayaw nating pumipila. Ayaw nating naghihintay. And if there is one virtue that we should aspire to have this Lenten season, that is patience. Can we say all together? Patience. Pangalawa, we should also have persistence.
Anong ibig sabihin ng persistence? Na may nakakakita man o wala, malapit man o malayo pa ang pagdating ng Panginoon, hindi magbabago yung effort mo sa paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Yan ang sinasabi sa atin ng mga pagbasa ngayon, di ba? Iwasan daw natin ang anumang uri ng paglalasing, paggumon sa kasamaan. Gawitin natin ang ating oras dito sa mundo na ginagawa natin kung ano yung mabuti at kung ano yung tama. Huwag nating sayangin ang buhay natin sa mundo. Let us be persistent in doing good. Ano yung pangalawang P? Ay, Sus Mariosep, kasasabi ko lang. Ano yung unang P? Patience. Ano yung pangalawang P? Very good children. At ano yung pangatlo? Penitence. Ano ang ibig sabihin ng penitence? Kaya kulay violet ang kulay ng Adbyento dahil inaanyayahan tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pwede bang mamaya? Pwede hindi. Pwede bang bukas? Pwede bang next week? Kaya dapat handa tayo anytime siyang dumating. Ito may sa huling araw o sa pagharap natin sa Kanya sa oras ng kamatayan. Yun ang ibig sabihin ng kinakanta nating Halina Jesus, Halina. We are anticipating God coming into our lives or at the end of our lives. Kaya dapat handa tayong humarap sa Kanya, may malinis na kalooban, dapat pagsisihan natin ang ating mga kasalanan sa kumpisal. Amen ba yon? Ano yung tatlong P? Patience, persistence, penitence. Tatlong P na kailangan nating gawin ngayong panahon ng Adbyento. Kaya sama-sama tayong manalangin sa unang linggong ito ng Adbyento upang palagi nating maalala, whenever we pray, we remember that we are not unlimited, that this world is about to end, that our life will end. And before that moment comes, let us prepare ourselves with patience, persistence, and penitence. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ni Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Naparito si Kristo upang iligtas tayo at nangakong babalik na muli sa wakas ng panahon. Manalangin tayo na parating maging handa na tanggapin siya. Halina Jesus, halina. Tayo pong lahat, halina Jesus, halina. Naparito si Kristo upang tayo'y iligtas at nangako na babalik muli sa wakas ng panahon. Manalangin tayo na parating maging handa na tanggapin siya. Ating sambitin. Halina Jesus, halina. Upang ang ating mga puso ay manatiling bukas sa pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Halina Jesus, halina. Upang ang liwanag ni Kristo ang pumawi sa kadiliman ng kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Halina Jesus, halina. Upang ang darating na panahon ng Kapaskuhan ay magdulot sa atin ng kapayapaan at kagalakan habang tayo'y nagsisikap na sumunod sa halimbawa ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Halina Jesus, halina.
Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng tao. Siya ang karunungan na nagtuturo at gumagabay sa amin. Siya ang manunubos ng mga bansa. Amang maawain kami iyong basbasan, habang aming sinisindihan ang kandila ng koronang ito. Ang korona at ang ilaw na ito ay maging tanda nawa ng pangako ni Kristo na ihatid sa amin ang kaligtasan. Hinihiling namin ito sa kanyang pamamagitan bilang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, ikaw ang liwanag ng mundo, ang iyong aral at halimbawa ay patnubay sa paglalakbay sa buhay na ito. Liwanagan mo ang aming isipan at pag-alabi ng aming puso sa pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay aming pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo, At sumayin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Awitin natin ang pasasalamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Sa iyo ay pagpalain ang darating sa aming isang linggo. Upang ito kami ay magpatipon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa ating dambana, sa lahat ng mga nagpamisa, at sa mga bisita natin galing sa iba't ibang lugar. Taas nga po ang kamay. Sa mga dumayo ngayon sa Baraswain, salamat po sa pagpunta at welcome kayo. Palakpakan po natin sila. At sa inyong lahat na naririto ngayon, salamat po. Ingat kayo pauwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang makapangyarihan Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at tinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Nazareno, minulwalhati ka na